pagkain ko kayo, ha? Willing ako magpapakamatay dyan sa West Philippines kung sabihin nila na pro-China ako. Willing ako mag-gira dyan sa West Philippines Ha? Sabihin nyo, pro-China? Hinahamon ko na nga sila. Kung gusto nila, bigyan ko sa ng baril at bala, atakihin natin yung mga nambubuli dyan sa West Philippines Sir, what's the reason bakit yung PDP? So ayun mga kababayan, mga kaboses, narinig nyo ano po yung mainit ho na statement ni Senator Bato de la Rosa. Ano po, mainit ho na usapin ang bumabalot ano po sa West Philippine Sea. Ano po mga kaboses, at yun nga yung pahayag ni Senator Bato de la Rosa na handa raw siya ano magipagdigma at magbuwis ng buhay mga kaboses para ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas laban raw ho sa panggigipit ng China. Ito ho ay kasunod ho mga kaboses. Ano po, grabe yung tapang ni Senator Bato. Sabi niya, willing akong mamatay dyan sa West Philippine Sea. Willing daw siya makipaggera mga kaboses. At ang pahayag na ito ano po, tugon sa naging talumpati mga kaboses ni Pangulong Bongbong Marcos sa isang proclamation rally ho ano po sa Ilocos Norte, kung saan nagpasaring ho si PBBM. Binigyan din ng Pangulo ano po ang track record ng kanyang mga kandidato at tila kinumpara ho ano po ito sa mga naging pagkukulang ng administrasyong Duterte pagdating ho sa West Philippine Sea. At yun nga, yung naging mitsa mga kaboses ng galit ni Senator Bato de la Rosa. At kamakailan rin, sinabi rin ni Presidente Marcos na parang bumili lang daw sa sukat na bigyan daw ng COC yung mga katunggali nila sa politika. Ano po, alam niyo naman ho siguro kung sino pa yung ibig sabihin ni Presidente Marcos. Ano po, wala naman ho sigurong ibang mga posisyon. Wala naman ho sigurong mga ibang talagang mga kalaban na mabibigat. Ano po, mga kaboses. Sa nagdaan ho ng mga taon, ito backgrounder lang ho, naging kontrobersya ho kasi ang naging pulisiya ho ng administrasyong Duterte pagdating nga ho mga kaboses sa relasyon ng Pilipinas at China. Alam naman ho natin ano po na talagang pinapantay-pantay ni Presidente Duterte ano po yung kanyang sistema no na talagang mapanatiling peace no mapayapa yung West Philippine Sea natin mga kaboses, although may mga tangka ano po na pag-atake ng China nare-resolba naman ho mga kaboses. Yun nga yung ibinato ng mga issue ni Marcos na ika nga mahina yung administrasyon Duterte sa pagsulong o sa dedepensa ng atin pong soberanya ano po mga kaboses. Minsang sinabi kasi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noon mga kaboses na kaibigan ano po at kaagapay ano po gabay ang ng Pilipinas ang China ano po mga kaboses. Marami rin ho ang bumabatikos noon sa kanyang aniyay malambot mga kaboses na tugon sa mga panggigibit ho ng China sa atin pong mga mangingisda mga kaboses at sa patuloy ho nitong militarisasyon mga kaboses sa atin pong teritoryo. Ayun ho, si Senator Bato de la Rosa na kilalang malapit kay former President Duterte at senador nga ni former President Rodrigo Duterte, hindi tahasang kumundi na noon mga kaboses sa mga agresibong hakbang ng China. Ngunit ngayon, ano po, matapos ho ang naging pahayag ni Pangulong Marcos, tila nagbago ho ang tono ng senador at nagpahayag ho na siya ay handang ipaglaban ang West Philippine Sea. First time ho na kita si Senator Bato de la Rosa o nagbigay ng statement ano po na ganito no kaagresibo, ganito kagalit mga kaboses para sinabi niya ano kayo parang naliliitan ba kayo sa amin ano po parang ganoon ano po kaya nabago handa na doon yung ipaglaban yung West Philippine Sea. Ngayon mga kaboses, mga kababayan, makikita natin kung paano nagiging laro ng politika ang usapin ng ating soberanya. Ganito po yan noon, kalma lang ho lahat. Pagdating ho ngayon sa politika na ho, political arena mga kaboses, bumabato na sila. Matapang si Marcos, naging mas matapang rin yung mga aliado ni Duterte, mga kaboses, dahil ho,
papalapit ho kasi yung eleksyon. Pero siguro tingnan natin ano po kung talaga mananalo ito si Senator Bato, kung mapapanindigan niya no, na makikipaggera siya doon sa West Philippine Sea, mga kaboses. Makikipaggera, handa siyang gerahin yung China, mga kaboses, no? Dahil sa galit niya, no? Nasabi niya yun sa taong bayan, mga kaboses. At ngunit ngayon nagpapahayag ng kahandaang lumaban. Ang tanong, mga kaboses, ito ba ay tunay na panindigan? Para ho sa inyo, ha, mag-comment kayo sa baba. Ito nga ba ay tunay na panindigan o bahagi lang ng grandstanding ano po sa nalalapit na eleksyon? Ano po, hindi natin kailangang marinig ang matatapang na salita, ano po, mga kaboses, kasi sobrang sobrang tagal na ng issue na ito, mga kaboses. So kailangan na talaga natin ano po ang konkretong aksyon upang ipagtanggol ang ating mga kababayan, mga kaboses. Kaya ano pa sabihin ni Presidente Marcos, ano pa sabihin ni Senator Bato de la Rosa, importante sana ay ginawa ano po ng atin pong mga leader dito sa ating bansa, mga kaboses. Papahayag ng kahandaang lumaban, ano po, handang ipagtanggol ang ating mga kababayan. Hindi ho sapat, di ba? Ang puro dakdak. Kailangan natin ng malinaw na pulisiya, mga kaboses, matibay na depensa, at higit sa lahat tunay na malasakit ho sa bayan. Kaya mamili ho tayo ano po ng kung sino po yung politiko na napipili natin, mga kaboses, yung talagang may malasakit sa bayan. Makikita nyo na yung mga gera-gera nila dyan, mga kaboses. Kayo na ho ang humusga. Mga kababayan, ano ang inyong opinion? Totoo nga bang handa si Senator Bato de la Rosa na mamatay para sa West Philippine Sea? O isa na naman itong palabas para makuha ang simpatya ng taong bayan? Mga kaboses, kayo na ho ang humusga dyan. Kasi iba-iba naman ho tayo ng mga pananaw, mga kaboses. Ako, naniniwala ako na tunay yung mga sinabi nila kasi Pilipino sila eh. Alam nilang dapat nating ipaglaban ang sariling atin, mga kaboses. Kaya comment kayo sa baba sa inyo pong mga komento, reaksyon, opinion po sa atin pong napag-usapan ngayong araw. God bless po sa inyong lahat, mga kaboses. And hanggang sa muli po, mga kaboses, dito po sa ating YouTube channel. Paki-like, follow, subscribe, share, mga kaboses. And click the notification bell nyo lang ho para updated ho kayo sa mga bago po nating mga uploads. Vox Populi PH po. Ingat po kayo palagi. God bless po and bye-bye.